Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Song Lyrics at shoutout kay Kram Zuzi. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang malaking epekto na nabuo ng pagsabog at ang malaking apoy ay sumabog hindi lamang direktang nilamon ang Aaron, ngunit kahit na tuluyang nilamon ang Aaron sa loob ng 10-10 metro. Sa nagngangalit na apoy, sa ilalim ng kumikislap na liwanag, ang makulimlim na lalaki ay ngumiti ng pilit sa harap ng nagngangalit na apoy. Haha, haha, Han, sa tingin mo ba ang galing mo kapag nakilala mo ako? Nuya, luma pa at maanghang. Sunugin ito ng walang katapusan. Bilang tugon sa kanyang nakakabaliw na mga salita, tanging ang tunog ng apoy na nagninangas. Sa apoy, ang Aaron ay halos makoma sa pamamagitan ng malakas na puwersa ng pagsabog. Ang itim na baluti at frost jade armor ay kumislap ng kanilang sariling liwanag. Kasama ang gininto ang ilaw sa Aaron, patuloy nilang pinoprotektahan ang Aaron. Isang mahinang itim na hangin ang dumadaloy ng dahan-dahan sa loob ng ibabaw ng katawan ng Aaron, at ang 5 elemento ang bato ng Diyos ay naglalabas din ng ilang mga streamer, mabilis na nagbasa-basa ng Aaron. Biglang nagmulat ng mata si Aaron sa paligid sa dagat ng apoy, sumimangot siya at bahagyang itinaas ang kanyang kamay para tulungan ang kanyang templo. Isipin na ang madilim na taong ito ay dapat gumawa ng mga kakaibang galaw, at hindi inisip na ang tinatawag na tansong baluti at mga bangkay na bakal na nakapaligid sa kanya ay hindi nais na kabkuban ang kanyang sarili, ngunit pinasabog ang kanilang sarili. Ang pagsabog ay masyadong biglaan, at walang paghahanda. Ang napakalaking enerhiya na ito ay naging hindi matiis ni Kiyang Ruhan, panloob na pinsala. Huli na para gamutin ang panlabas na epidermis. Ang maitim na matandang halimaw ay may ilang mga kasanayan sa Daoist. Bagamat hindi niya masabi kung gaano siya kalakas, ang kanyang masamang antas ay daliri lamang ng ibang tao. Sa bahagyang paggalaw ng kanyang kamay, tuluyan nang nawala ang epekto ng tinatawag na stone powder at gumalaw. Ito ay natural na isang magandang bagay para sa mga mata ni Hans Seiner. Pagkatapos ay pilit na binuksan ni Aaron ang kapangyarihan ng kaguluhan sa kanyang katawan at pinaandar ito sa buong katawan niya upang tulungan ang 5 elemento ng Divine Stone na ayusin ang kanyang sariling panlabas. Kasabay nito, hinayaan niya ang kapangyarihan ng kaguluhan na tulungan siyang mabilis na mabawi ang kanyang kakanyahan. Mahigpit at, nang gumaling ang buong katawan, ngumiti si Aaron. Masamang matanda, oras na para matikman mo ang aking kapangyarihan ngayon. Ang susunod na segundo, sa sandaling magbukas ang swerte ni Aaron, ang itim na ginto sa buong tao ay biglang kumalat, at ang tao, tulad ng isang missile, ay direktang bumilis sa lugar at biglang sumugod sa apoy. Malamig at walang habas na tumatawa ang madilim na lalaki, ngunit bigla siyang nakakita ng isang kislap ng liwanag sa apoy at nagmamadaling itinaas ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, isang gininto ang ilaw ang direktang sumugod sa kanya. Ang puting mukha ng madilim na lalaki ay parang papel, at bakas ng takot ang sumilay sa kanyang mga mata. Bang! 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 Direktang tumama ang isang black gold gas. Nang hindi naghihintay ng anumang reaksyon mula sa madilim na lalaki, kinuha siya bilang sentro, mayroong isang bilog sa loob ng ilang metro, at sunod-sunod na pagsabog ang dumating, na direktang nakakulong sa madilim na lalaki sa pwesto. Ano? Ang madilim na lalaki ay tumingin sa paligid at uminom ng saglit sa takot. Dali-dali niyang itinaas ang kanyang mga mata at nakita niya si Aaron na nakatayo sa ere sa kanyang harapan. Nagulat, bagamat ang mukha ni Han Sanchen ay sobrang pangit at ang kanyang katawan ay ganap na nasunog na parang itim na carbon, siya ay mukhang sobrang nahihiya at nahihiya. Gayunpaman, nakatago sa mukha tulad ng carbon black ay isang pares ng mga matingkad na mata. Tulad ng mga mata ng agila, ang madilim na lalaki ay halatang natigilan,
Ngunit pagkatapos ay nagbigay siya ng panunuya, ikaw Aaron nagulat sa Central Plains, tumakbo sa ating disyerto na mundo at biglang naging isang yelong Diyos. Ang unang digmaang pandaigdig ng Fangja Desert City ay nagulat sa mga bayani. Fangja mga bisita halos natipon ang mga sikat na matataas na kamay sa mundo ng disyerto. Ngunit sila ay pinilit mo huwag maglakas loob. Sa pagsasalita tungkol dito, ang madilim na lalaking si Tot ay ngumiti at nagsabi, sa palagay mo ba ang isang walang katulad na Panginoon ay madaling masaktan ng aking munting tansong baluti at bangkay na bakal? Umiling siya ng walang gana. Ikaw ay buhay, bagaman hindi inaasahan, ngunit sa loob din ng aking inaasahan, si Aaron ay ngumiti ng mapanlait, dahil ikaw ay mahuhulaan. Paano ang isa pang sorpresa ngayon? Nang marinig ang mga salita ni Aaron, bahagyang itinaas ng madilim na lalaki ang kanyang ulo at tinitigan si Aaron ng mahigpit, ngunit walang takot sa kanyang mukha, at kahit na may bakas ng pagkagalit sa kanyang mga mata, anong gusto mong asahan ko? Tumawa siya. Anong peking katawan lang? Bahagyang nakabukas ang mga mag-aaral ni Han Sanchen. Obviously, alam niyang kakahit na trick lang niya. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang maitim na lalaking pinasabog ng kanyang sarili ay hindi niya nilalang. Inulit lang niya ang kanyang dating kasanayan at ginamit pa rin ang linya upang kontrolin ang isang tinatawag na baluti na bakal at bangkay na tanso. Gayunpaman, ang tansong baluti at bangkay na ito ay maaaring walang anumang kapangyarihan sa pag-atake kumpara sa iba, ngunit siya ay mas makatotohanan at higit pa, tao. Sa makatuwid, kahit na siya ay pabaya sa isang oras at ganap na hindi pinapansin ang katotohanan na nakatago sa loob. Ito ay karaniwang isang bitag. Ang layunin ay pangunahan ang iyong sarili na patayin ang peking katawan, upang ang tinatawag na pulbos na bato sa peking katawan ay direktang sumabog. Malamig na ngumiti si Aaron. Nakulong man siya, wala pa rin siyang takot. He looked at the guy faintly and disdained to hum, "Don't say a few seconds, even if you give you 10 seconds, what can you do?" Gaya ng sinabi niya, si Aaron ay palihim ding nagsisikap na mabawi ang kanyang naninigas na katawan gaya ng dati. "I know your skills in the desert city. Hehe, the enemy of all people, even the congenital six harmonies can't help you." He smiled darkly. "So, how can you say this from your mouth?" "I'm convinced, gayunpaman, Han, kung maglakas loob akong kunin ang mga trabahong porselana na ito, sa tingin mo ba ay wala akong brilyante?" Pagkababa ng boses, bigla siyang nakipagkamay. Sa maikling panahon, 12 ng mga taong nakaitim na nahulog at nakasalansan sa bundok o sa ilalim mismo ng lupa ay biglang nakabawi gaya ng dati at tumayo sa paligid ng Aaron sa isang iglap. Pagkatapos, nang bahagyang yumanig ang lupa, biglang tumayo muli ang malaking millipede. Ubos na ang oras. Madilim na ngumiti si Chong Aaron at mariing ipinikit ang kanyang mga kamay. Boom! 12 ng mga taong nakaitim ay agad na bumangon dala ang kanilang mga espada at dumiretso sa Aaron. Kasama nila ang 1,000-foot monster. Patayin. Ilang tao ang tumama. Sumimangot si Aaron. Nang gusto niyang magsimula, ang mga taong nakaitim na sumugod sa kanyang harapan ay pinalibutan siya ng mahigpit, at tumalon kasama ang 1,000 paa na halimaw at sumugod pababa. Aaron panig sa loob at labas ang nakapalibot sa Aaron. Burst. Biglang, kapag Aaron ay handa na upang labanan, narinig niya lamang ang madilim na tao Etenggal. Boom! 12 ng mga taong nakaitim, kasama ang mga millipedes na lumilipad mula sa, ay biglang sumabog na parang mga bomba, at pagkatapos ay nagkonekta sa isa't isa upang makagawa ng mas malaking pagsabog. Buzz! Ang buong disyerto ay hindi maaaring makatulong sa pagyanig. Ang malaking apoy ng pagsabog ay sumugod pa sa kalangitan mula sa orihinal na lugar, na sumasalamin lamang sa orihinal na gabing walang buwan na parang araw. Maging sa Huajo, na malayong naglakbay, ang katawan ng bangka ay kumikislap sa ilalim ng epekto ng afterwave ng malaking pagsabog, ngunit ang pinakanakababahala para sa mga tao sa bangka ay ang apoy na biglang tumalon sa kalangitan sa ang layo. 3,000. Nakikita ang apoy, hindi na napigilan ni Ivory. Tumakbo siya mula sa ikalawang palapag ng cabin hanggang sa deck. Nang makita niya ang langit na sumisikat sa di kalayuan, halos nabalisa si Ivory. Alam niya na ang lugar na iyon ay ang lugar kung saan bumaba si Aaron sa barko. Ngayon, nagkaroon ng sunog, na nangangahulugan na ang Hansan ay nasa panganib sa oras na ito. Naniwala siya sa kakayahan ni Aaron, ngunit ang nakakagulat na pagsabog sa di kalayuan ay halos nagpapaniwala sa kanya sa wala.
Mabilis na sinunggaban ni Chen Shuang si Ivory, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya ibinuka ang kanyang bibig para manghimok muli, dahil kahit alam niya na maaaring nasa panganib ang Aaron, malapit na sumunod si Soyan, halos maabyutan si Lu sa oras ng pagsabog. Noong una siyang dumating sa ikalawang palapag, nakita niya si Ivory na nagmamadaling lumabas ng bahay at inutusan si Lu na alaga ang mabuti si Han Nian, na nag-iisa, at nagmamadali rin siyang umakyat. Nang makarating siya sa pintuan at tumingin sa kamanghamanghang pagsabog, natigilan siya. Sa sumunod na segundo, tumakbo si Soyan pabalik sa ibaba. Sa oras na ito, ang tanging magagawa niya ay pabilisin ang flower boat, 3,000, at sa kubyerta, si Ivory, na kinaladkad ni Chen Shuang, ay tumingin sa mga apoy sa di kalayuan at hindi napigil ang umiyak. At sa apoy storytelling channel sa YouTube, ngumiti si Aaron. Natural, ito ang iyong buhay at kamatayan. Bagamat siya ay ngumiti, ang kanyang mga salita ay tumama sa mga tao na parang punyal. Kung ordinaryo kang tao, I'm afraid you will sweat straight on the spot. Pero hindi naman ganito ang madilim na lalaki sa harapan niya. Nang marinig niya ang mga salita ni Han Sanchen, ngumiti lang siya ng masama. Bueno, dahil inimbitahan ako ng dakilang Zia Han, hindi ako nangangahas na pabayaan ito. Pagkatapos ay marahan niyang dinampot ang kanyang mahabang kamay na parang buto at kahoy, kinurot ang kanyang manipis na daliri, pagkatapos ay nagkunwaring umiling, tumingin kay Han Sanchen, at inilagay ang kanyang bibig. Ayon sa panahon ngayon, ayon sa aking Selyuhol, dakilang Zia Han, natatakot ako na isa lang ang resulta. Iyan ay kamatayan, hindi ba? Tumanggaw si Aaron. Matanda, alam mo. Dahil alam mo ang resulta, maaari kang pumili. Ihahatid ba kita sa kalsada? O ikaw na mismo ang magtatapos? Dakilang Zia Han, ang kuneho ay kailangang kumagat at magpumiglas bago siya mamatay. Ako ay nagsasanay sa loob ng libu-libong taon, at ngayon, kung ako ay humantong sa ganito, hindi ba nito masisira ang aking libong taon ng Taoismo at insultuhan ka? Mahusay. Zia Han, walang tubig sa disyerto. Pagkatapos kong ihatid ang aking sarili sa kalsada, ang aking kamay ay masyadong marumi para hugasan, kaya't mangyaring abalahin pa ako, batang Zia Han. Pagkababa ng boses, ngumiti ang lalaki. Tumanggaw si Aaron. Kung ganoon, bibigyan kita ng magandang oras. Sa sandaling bumagsak ang boses, gumalaw si Aaron sa kanyang kamay. Ang Skyfire Moonwheel ay biglang sumambulat sa isang malakas na asol at pula na puwersa, at malayo na ang napunta sa flower boat. Bukod dito, bagamat sumugod si Aaron mula sa apoy, hindi ito nangangahulugan na siya ay ganap na maayos. Sa napakalaking pagsabog at sobrang mataas na temperatura, ang katawan ni Aaron ay malubhang napinsala din. Bagamat nagkaroon siya ng maikling paghinga ng pagsasaayos ng 5 elementong banal na bato at ang chi ng kaguluhan, buhay pa rin siya pagkatapos ng lahat. Ang kanyang nasugatan na katawan ay nangangailangan pa rin ng agarang paggamot. Bilang karagdagan, ang Huajo ay naglakbay ng mahabang panahon. Kung kalagkarin niya ang kanyang nasugatan na katawan para sa mahabang paglalakbay sa ilalim ng mataas na temperatura sa mundo ng disyerto, kahit na walang iba pang pag-atake ng kaaway, ang tagtuyot at mataas na temperatura lamang ay ganap na mapatay ang Aaron. Sa makatuwid, sa kasalukuyan, dapat tayong gumawa ng isang mabilis na desisyon at huwag mag-aksaya ng anumang oras gamit ang kapangyarihan ng transportasyon ng Aaron. Ang liwanag ng Skyfire Moonwheel ay naging mas malaki, at ang kapangyarihan nito ay biglang natipon, at ang nakapalibot na hangin ay tumalon at nanginag-ligaw. Ang madilim na lalaki ay ngumiti ng masama, iwinagayway ang kanyang mga kamay, mahahabang kuko at itim na hangin ang bumalot sa kanya, hinigpitin ang isang tumpok ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at pinalakas ang kanyang katawan. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang nag-crack, at ang madilim na lalaki ay biglang gumalaw sa kanyang mga kamay, at ang itim na hangin sa kanyang mga kamay ay naging isang higanteng bola, na umuungal, diretso sa Aaron. At ang Skyfire Moonwheel ay nagbabadyang din sa ilalim, ang kontrol ng Aaron. Broken. Galit na sigaw ni Aaron. Ang Skyfire Moonwheel ay dumiretso sa itim na bola na may napakalakas. Boom! Ang disyerto ay nanginag. Nagkaroon ng lindol sa libu-libong milya. Sa pagsabog ng dalawang enerhiya, ang buong madilim na kalangitan ay muling naliwanagan sa oras na ito, tulad ng araw. Ang Huajo, na halos hindi makakita ng anumang bakas, ay naramdaman din ang napakalaking pagsabog ng enerhiya na ito.
Dahil ang katawan ng barko ay naapektuhan din ng afterwave na pushed askew. Sa deck, si Ivory at iba pa ay tumingin sa pagsabog sa di kalayuan. Sa ilang sandali, mas nag-alala sila. Hinawakan nila ang rehas at gustong sumugod mag-isa. Nakatitig sa kabilang panig, lumuluha si Ivory. Siya ay parehong balisa at kinasusuklaman ang sarili. Sa oras na ito, hindi niya matulungan ang Aaron. Kinasusuklaman niya ang kanyang kawalan ng kakayahan at nakikita lang niya sa oras na ito ang panunood sa panganib ni Han Sanchen at kinaladkad pa niya si Chen Shuang at ang iba pa para tulungan siya. Ang mga ngipin ni Ivory ay nagngangalit. Sa kabilang dulo, ang pagsabog ay umuungal ng libo-libong milya, at ang natitira ay patay na pag-iisa. Pagkatapos ng banggaan, ang pula at bughaw na liwanag ng langit na apoy ng buwan na gulong ay halos nakakulong lamang kasama ng itim na bola sa loob ng ilang segundo, at ang sumunod na segundo ay parang basag na kawayan, 10 metro sa paligid ng madilim na lalaki. Pagkatapos, nawala ang apoy sa langit at gulong ng buwan, naiwan na lang. Nakatayo sa pwesto ang madilim na lalaki sa oras na ito. Gayunpaman, sa oras na ito, siya ay ganap na nakaayos doon, hindi gumagalaw, kahit na hindi humihinga. Wow! Isang bagzo ng mainit na hangin ang biglang umihip mula sa disyerto. Sa sandaling lumipas ang hangin, ang katawan ng madilim na lalaki ay nagkawatak-watak na parang sirang porselana. Aalis na sana si Han Sanchen, ngunit biglang napansin na sa ilalim ng pagkawatak-watak ng katawan ng madilim na lalaki, isang tumatalon na bagay ang nagpasimangot sa buong tao. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!